Well, after ani, magpahigayo na og hearing ang Committee on Justice. Okay. So, ang mahitabo ani magsugod na ang examination sa mga ebidensya. Magkapadala na sila og subpoena para ipresentar ang mga attached nga documents dito sa reklamo og usab ipatawag ang mga nag-execute ani nga mga documents para examine sa mga membro sa Committee on Justice. Okay. After ating maong hearing, IHA pa maghimo og resolution ang Committee on Justice or report based sa tanan nga based sa examination sa complaint and sa evidence. And then maghimo na og report nga i-endorso dito sa plenaryo and mao pa kana ang punto dayon nga magbutuhan na kung i-impeach ba si VP Sara or dili. Eksamino na karon sa Committee on Justice ang mga naka-annex or ang mga naka-attach nga ebidensya sa reklamo. So after ani, ay pa maghimo og committee report, i-endorso dito sa plenaryo, ay pa magbutuhan para sa impeachment. Kumbaga, dito na nato makitaan kung kinsa nga mga congressman or congresswomen ang mag-vote for yes sa impeachment or mag-vote for no sa impeachment. Dili pa kini ang higayon kay anaa pa sa Committee on Justice. I can tell you categorically na wala kini instruction. Okay. I don't think that, I cannot speak for others, but insofar as the members of the Committee on Justice are concerned, igo lamang kami naghimo sa among trabaho nga among aksyonan ang kung unsa ang gipasa kanamo, which on this case is the impeachment of the Vice President.